Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara, pag-usapan natin itong video na to. Very interesting actually. Very interesting itong clip na ginawang ni Manny Ayun. Hindi ko alam kung siya ang original or post niya lang. Pero napaka-interesting na kanyang mga sinabi dito. Tara, pag-usapan natin. Ayun. Ayun. So, basically dito sa videos na to, no, nagkaroon ng throwback. Actually, pati yung mga panahon ni PRRD, napag-usapan dito. So, lumalabas tuloy na naging stepping stone si PRRD, no, sa pambubudol ng mga Marcos. But anyway, kayo na rin makakapagsabi niya ko. Kaya medyo magto-throwback tayo, analyze natin yung mga sinasabi rito. And let's see kung meron nga bang pambubudol na nangyari. Tara, panoorin natin. Linano nga ba ng mga Marcos at Romualdez ang sinasabing pangbubudol ng mga ito sa mga Pilipino kung saan dinaranas ngayon ng Pilipinas ang umano'y pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan? Taong 2016 nang dumikit si Aimee kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Duterte noon nagbigay umano si Aimee ng election campaign contribution sa kanya. Sa panahon ng termino ni Duterte bilang Pangulo, unti-unti na numbalik ang simpatya ng mga tao sa mga Marcos dahil yan kay Duterte hanggang sa maipalibing nga sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Taong 2022 nang si Sara Duterte naman ang niligawan ni Aimee para kumbinsihin tumakbo bilang vice ni Bongbong sa ilalim ng pangakong unity and continuity para maipanalo ang pagkapangulo. Pero you know what, correction it was not really the intention of Senator Aimee Marcos na patakbohin as Vice President si VP Sara. Okay? Siya mismo, si VP Sara mismo ang ayaw tumakbo as President. Okay? Siya mismo ang ayaw tumakbo as President. Gaya nga ng sinabi na ni VP Sara ng mga patutsada ng mga gunggong, no, yang gunggongs. Sabi ni VP Sara, kung gustuhin niya maging presidente, she already had it in 2021. Bakit? One of the reason kung bakit siya tumakbo at pinatakbo, actually pinatakbo siya, hindi niya gustong tumakbo. Okay? Yun yung initial na hindi niya gustong tumakbo. The point is, hindi lang suntok sa buwan. Alam kasi ng mga Marcos, no, especially Senator Aimee Marcos, na malaki ang tiwala ng taong bayan kay PRRD. Malaki ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Sa totoo lang, of all the local officials, okay, if i-recall niyo yan, guys, if you can name other local officials, okay, on the top of my head, I can think of Hagidorn, okay, of Palawan. Isa siya sa mga batikan at kilalang mga, sabihin na natin, tanyag. I can also think of Robredo, Jesse Robredo. Kaya nga I was very disappointed that Mama Leni Robredo was not very much the same as this guy, si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Iilan lang po, no? Wala pang social media. Ang pangalan Duterte, Hagedorn, Robredo. Meron pang isa Climaco ba of Zamboanga City? I'm not from those places. But because they created a name for themselves na they inspired other local officials. Imagine niyo isang simpleng Rodrigo Duterte nanalo sa national election. First time. Hindi nga naging senador Hindi nga tumungtong sa pagka-senador. Diba? Come to think of it, guys. Ibig sabihin, they really have a name. Karespe-respeto mga tao. Hindi lang karespe-respeto, but there are a lot of people. Sobra silang ina-admire, no? As an executive, local executive. Kaya magugulat pa ba tayo? Na mga tao ay may tiwala sa kanila dahil yung kanilang mga constituents sa kanilang mga respected provinces ay ginagalang din sila ng sobra.
'Di ba? Balik tayo. Pero nang manalo na, ang pangarap na pagbangon ng Pilipinas ay mauuwi pala sa wala dahil sa pagkaupo pa lang ni Bongbong sa Malacanang, nag-umpisa na ang mga hindi inaasahan ng bayan. Kabilang dito ang mga kontrobersya sa heavy luggage, Maharlika Fund, insertions o mga singit sa national budget, flood control, PhilHealth, PDIC, pagbebenta ng toneladang ginto, pagsirit ng trilyones na utang ng bansa, unprogrammed na mga ayuda at ang walang kamatayang polboron controversy. Linano nga ba ng mga Marcos at Romualdez ang sinasabing pangbubudol ng mga ito sa mga Pilipino? Now, kung kayo tatanungin ko dito sa tanong na to, linano nga ba ang pambubudol ng mga Marcoses? Ano ba talaga yung sa tingin nyo, naging intention ng mga Marcoses when they run for public office? Halimbawa na lang, balikan natin si Bongbong Marcos, si Bangal Jr. when he ran for the presidency. Marami nagsasabi na bakit daw tinotolerate, bakit daw hinayaan ni Senator Amy Marcos ang pagtakbo ni Bangag Jr. knowing that some people or most people find it very impossible that she is unaware na kanyang kapatid ay isang drug user. Okay? Actually, last night, I was watching yung live ni Attorney Libayan. And they were talking about yung mga tulfos. Kung paano na nare-realize ng mga kababayan natin that the tulfos are really nothing but, for the show. 'Di ba? Sa tingin nyo, it is the same dito sa nangyayari sa mga Marcoses? Sa totoo lang guys, para sa akin, mas nagpe-perform pa nga si Senator Amy Marcos sa Senado kaysa kay Bongbong Marcos as the Presidente. I don't know how many of you, okay, will agree to that. Mas marami pang nagagawa si Senator Amy Marcos kaysa sa kapatid niya na isang presidente. Diba? Sige nga. Kung titignan natin ng malinaw, ano ba talaga naging intention ni Bongbong Marcos? Masabi lang ba na nakabalik siya sa Malacanang? Sabi ba na ang isang inapak-apakan ng Marcos for the last, 36 years, 40 years? Ay nakabalik sa Malacanang and now he's back in vengeance? Diba? Ano ba ang naging greatest contribution ni Bongbong Marcos since nakabalik siya? O ngayon, pag-usapan natin yung increase ng contribution ng mga SSS, ng SSS. Asa na yun? Ang dami ko nakita eh. Nasaan yung ano? Nakita ko eh. Starting January 1st, magkakaroon na raw ng increase ang contribution ng SSS. Imagine yun. If I remember it correctly, just this month, kune-question ni PRRD. Saan dinala yung 62.5 billion ng GSIS? Tama ba ako na SSS din yung isa o Pag-ibig? 'Di ba? Saan nila dinala yon? Nakita niyo ba yung news na nire-rekomenda ng IMF na ibalik sa Land Bank at DBP yung perang kinuha para sa Maharlika Funds? Bakit kaya? Sa tingin niyo? Bakit kaya nire-rekomenda ng IMF? 'Di ba? Honestly, I want to believe that there's a good intention kung bakit pinatakbo ni Amy Marcos itong si Bangag Jr.
for the presidency. Pero kung titingnan natin, kung magpo-throwback tayo sa lahat, kung titingnan natin yung timeline, yung naging result ng yung mga naging tinakbo plus naging result ng mga campaign promise back in 2021. Meron bang nangyari sa campaign promise? Guys, simpleng bigas lang hanggang ngayon hindi magawa yung 20 pesos. Alam nyo ba, nagtaasan na ang presyo ng kamatis? Noong umupo si Bongbong Marcos tuwing December, nagtataasan ng presyo ng mga primaring sangkap ng mga niluluto natin. Sino bang makakalimot sa 700 na sibuyas? Tapos eventually, mag-aangkat pala. Diba? Ano bang mabuti sa pagiging presidente ni Bongbong Marcos? Wala. Pag-usapan natin yung Maharlika Fund in a snap. Simulang na isabatas ang tungkol sa Maharlika Fund. Simulang nakakuha na ng pondo para sa Maharlika Funds. Ano ba nangyari doon? Wala, diba? Meron ba? Wala. Sige nga. May napala ba tayo sa Maharlika Funds? Nakakatulong na ba siya sa ekonomiya? Alam nyo ba na simulang umupo si Bongbong Marcos, napakalaki ng discrepancy, ng disparity, napakalaki ng difference ng budget deficit. Oo, may mga presidente naman na meron tayong budget deficit. Pero with Bongbong Marcos, napakalaki. Napakalaki. Not to mention na malaki na ngayon yung budget deficit natin. Ang laki-laki pa ng inuutang natin. Alam niyo ba na ang utang natin is road to 16 trillion na? Tama ba? Road to 16 trillion na ang utang natin. Ilang taon pa lang si Bangag. Alam ko meron ako niyan dito eh. Dali. Hanapin natin yung tungkol doon. Ito guys, tingnan natin to. National debt added by each president after 2.5 years in office. We're just talking about 2.5 years in office. GMA. Pinoy. PRRD. Tingnan mo naman kay Bongbong Marcos. Inherited debt, 2.3.8 trillion. Debt after 2.5 years, 3 trillion. Aquino. Excuse me. After 2.5 years. Inherited debt, 12.79. Diba? So far, nung bumaba si PRRD, ang dami niyang napagawang infrastructure. Maliban sa nagkaroon tayo ng pandemic. So, tingnan nyo. Ito ba na pag-uusapan natin sa media? Ito ba na pag-uusapan sa mainstream? Hindi. Pero as of today, ito na po yung utang natin. So far, wala pa tayong nakikita. Flood control na epic fail. Pabahay na hanggang ngayon hindi natin alam kung gaano na nakarami. Puro paayuda, puro pagbili ng pagkatao ng tao ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi ba? Oh, ngayon, balik tayo ngayon sa tanong. Tingnan nga natin anong ano dito.
Balik tayo dun sa tanong. Tayo ba ay nabudol ng mga Marcos? Plinano ba ang pambubudol sa atin ng mga Marcos? Ha? Plinano ba? Last question. Itong panahon ba ni Marcos, ni Bangag Jr., ito na ba yung pinakamatindi na korap na administrasyon simulang pinatalsik ang pamilya niya sa Malacanang? Diba? Noong panahon ni GMA, maraming haka-haka na pinaka-korap daw si GMA after ni Marcos. Parang hindi. Ito sobrang na-surpass niya lahat ng bagay. Na-surpass niya lahat ng korupsyon. Para tuloy tayong bumalik sa panahon ng kanyang ama. Kaya hindi nagkamali ang mga dilawan. That we are going to experience the same thing na na-experience ng mga matatanda ng panahon ng mga Marcos Sr. At least si Marcos Sr., nakita natin na marami silang nagawa. Pero itong kay Bangag, kahit katiting, wala siyang napatunayan. Diba? O kahit wag na lang yung bigas doon na lang tayo sa flood control na sinasabi niya. Diba? Patuloy siyang pina-fact check ng kalikasan sa kanyang mga kasinungalingan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. I'll see you in the next video.